Oo. Tara na. Lahat ng kalsada sa Maynila. Quirino, Espanya. Thank you. Parang na-miss ko bigla mag-fishing ah. Ang daming nagpi-fishing oh. 119 no? Opo. Mataas pa rin yung tubig. Dapat pala nagdala akong fishing rod. Mainit na rito sa Taguig. Kumusta mga kamukha? Welcome back to my channel. Medyo okay na yung panahon ngayon. Pero kagabi, hapon, grabe binaha talaga yung buong Manila. For today's video, bibiyahe tayo ng joyride. Opya, mapupunit pa. Yo, what's up? Kamusta kayo mga kamukha? Welcome back to my channel. For today's video nga pala ay bibiyahe tayo ng joyride. At medyo maganda na yung panahon ngayon, walang ulan. Sana tuloy-tuloy na ito maghapon para maganda yung maging biyahe natin. Samahan nyo ako sa biyaheng ito. Mga 1 linggo rin ako hindi nakabiyahe. Dahil sa 1 linggo walang tigil ng ulan. Ayan. Kamusta? Kamusta buhay-buhay mga kamukha? Medyo foggy yung ano ko. Biyahe muna tayo ngayon. Biyahe ka? Oo. Ito nga rin bumiyahe. Tara na. Hey, shout out. Ayun, ingat tol. Sana wala nang baha. Kagahapon, grabe yung baha. Talagang parang buong Maynila bumaha eh. Pinabot dito. Sa Manila ako. Nandyan lang yan? Hindi, sa Manila daw. Sa Maynila. Lahat Putik. ng rutang daanan ko, pataas ng pataas. Pataas. Lahat ng kalsada sa Maynila. Quirino, Espanya. Malubog na to. Yari talaga. Kaya ka lang. Pag, Maghapon to hanggang alas 5, mga ganun. Hanggang alas 6. warning eh. Maabot pa nga naman. Pero observe ko pagka titingin na lang ako sa GC kung anong lagay dito. Wala, no choice. Uuwi rin ako kung sakali. Mahirap magbaka sakali. Ako. Binaba ko pa naman lahat ng gamit na. Hindi ko, di ba, inangat ko. Binaba ko na ulit ngayon. Ay na pala bago. Ang gawin mo, tol, wag kang lalayo. Marikina, Pasig, Quezon City lang. Kaso, Alam maglagi sa 3 city na yun. Depende, pero mga Kaya ako ganun ginagawa ko. Doon lang, ikot-ikot lang doon. Para mabilis ako makakabalik. Oo nga. Kasi alanganin pag di ka makakabalik agad. Kami naman kasi na-trap kami kahapon. Ayun. Grabe kahapon, lahat baha, May putik. stoplight. Wala nang pakialam yung mga bus. Dire-diretso na. Ganun lang oh. Cruising na talaga. Alam mo yung salamin mo. Kaya nga Bumuis ha. Ano tol, land na ako. Biyahe muna ako. Ingat. No, tol. Sir. Ingat. Ingat mo, babiyahin mo. Tara na. Yo, what's up mga kamukha? Welcome back to my channel nga pala. For today's video is by biyahe tayo. Kasi medyo nagpahinga na yung langit, yung pag-ulan. Grabe, parang isang linggo yata o 2 linggo yata tayo inuulan nung walang tigil. Nagpapahinga lang ng konti, tas babanat na naman. So ayun, ngayon lang ulit tayo nakabiyahe. Medyo na-miss ko kayo, tsaka na-miss ko rin mag-joyride syempre. Ayun, samahan nyo ngayong araw dahil titignan natin kung ano nangyari sa Maynila. Kasi kahapon, grabe, kahapon yung pinakamalala eh. Napakadaming binahang lugar kahapon. 9 AM tapos August 18. Yo, what's up mga kamukha?
Kamusta kayo? Sana ayos lang lahat. Sana nasa mabuting kalagayan tayo lahat. Ayun, ito kami, kahit kami dito, binaha kami. Ayan, umapaw to. Tapos hindi na halos madaanan tong kalsada na to dito sa San Mateo, Rizal. Doon naman sa may bahay namin, gutter deep. So, thankful kami kasi hindi umabot doon sa loob ng bahay. Pero, before, nung hindi pa nagagawa yung mga preventive doon sa village namin para bahain, is inaabot hanggang bewang talaga. Hanggang loob ng bahay namin. Yun yung pinakamataas. Pero mahirap kasi dito sa amin, sa lugar namin pag binaha. Kasi after ng baha, nagiiwan talaga ng makapal na putik na kulay brown na mapula-pula na galing sa bundok. Ayun talaga yung pinaka-struggle sa amin kung paano namin lilinisin yon. Kailangan namin ng pala, kailangan namin ng manpower. Kasi pag mag-isa ako, hirap na hirap ako. Kasi matagal. Maabot ako sa 1 linggo ng linisan dati, kung nakatandaan ko. 1 linggo. Tapos nung panahon ng habagat nun, after ko maglinis, bumanat na naman yung ulan, binaha na naman. So paulit-ulit na linis. Minsan may inis ka na lang talaga. Grabe, parang new normal. Eto na yata new normal natin ngayon baha. Kasi sa ibang lugar, onting ulan lang, talagang wala na, lubog agad. Pero dahil lang mga Pilipino, mamatsyagain ba, yung parang pag bumaha is wala na lang sa atin, di ba? Kahit ako sa amin, sanay na ako dyan, bata pa lang ako, inaabot na yung lugar namin ng bahay. Kaya minsan masaya pa yung mga tao. Nagkakagulo Kala mo anong pinagkakaguluhan? Mga naliligo, iba naglalabas pa ng airbed, palutang-lutang sa mga nakakatuwa rin. Parang, di ba? Kahit binaha na kayo is imbis na mamroblema, ma-stress kayo ang saya pa ng tao. Tapos tamang kuha ng mga huli ng isda, kuha ng mga kamuting kahoy. Minsan yung mga tanim ng iba na-harvest na ng iba. Mga manok na pag-alagala nawawala, biglang ayun, ting, tinola. Bali hindi pala muna tayo nagbukas ng apps kasi punta muna tayo sa RISA office. Magbayad muna tayo ng water bill dahil putulan na naman. So ayan ang ating struggle sa buwan-buwan, yung pagbabayad ng mga bills na responsibilidad natin. So bayad ng kuryente, bayad ng tubig. Ako basta nabayaran ko yung tubig ko, nabayaran ko na yung kuryente ko, medyo nakakahinga na ako ng maluwag. At yung mga susunod na araw ay magiging kita ko na. Kumbaga sa akin na yun. Kasi since may bahay naman kami, hindi naman kami nagbabayad ng rent. Talagang bills lang ang iniintindi ko. Internet, kuryente, tubig. So tatlo yon na major na priorities ko. Maabot ang tubig namin sa 1,000. Pinakamalaki is 1,500 na water bill. Grabe parang kuryente na din. Actually magkasing presyo ang bill ko sa tubig at saka sa kuryente. Ang kuryente ko naman, ang pinakamalaki kong nagiging bill is 2,500 lang. 2,500, hindi umabot doon. Pagka medyo matipid kami ngayong buwan is 1,500 lang. So dyan lang nagre-range yung electric bill ko, 1,500 up to 2,500. And then yung water bill ko naman is 1,000 pesos talaga up to 1,500. Hindi ko alam kasi mahal ang tubig sa amin, hindi pa kami nawasa. Hopefully soon maging nawasa na yung village namin at makapag-bill na kami ng mga tipong 200 pesos lang every month. Napakalaking luwag nun para sa amin. Let's go. Matraffic dito sa amin, maraming ginagawang kalsada. Mayaman yung aming San Mateo kasi baka lang aming kalsada dito, made of plates, made of metal.
Bakit ganoon? Dito naman may harang. Parang may ginagawang subway dito sa amin eh. Hindi na natapos eh. Pero para din naman sa atin yan, para sa igagaganda ng community. Ang problema lang is medyo matagal talaga yung processing, yung journey, yung traffic. Kaya tis-tis lang tayo mga kababayan. Merong mga iba dyan napipikon na hindi na kinakaya talaga yung traffic. Kasi tignan mo naman kalahati ng kalsada yung hinaharangan. Talaga namang traffic yan. Eto bagong latag na naman ng bakal Bakak. So mula dun sa pagpasok mo sa Mateo, makaka-encounter ka ng mga bakal, mga bakal na nakatapal sa simento. At mag-iingat kayo dyan dahil pagbasayan ay napakadulas niyan. Ito ang isang example. Pero magaling sila, nilagyan nila ng ng mga bakal-bakal na ganon para kahit paano may kapitan. Kasi kung purong bakal na makinis lang yon, ay aabutin talaga ang dadaan. Eto, another obstruction. Ano ba to? Nawasa ba to? Ano kayang ginagawa dito? Service improvement work. Para saan? Nawasa water yata to eh. Hindi ko alam kung anong pagagawa nila dyan. Pero nakikita ko naman na hindi nila tinitigilan. Working naman, wag lang nilang itetenga. Ayan another bakal. Drainage ba yan? Ewan ko anong ginagawa sa ilalim niyan. Lalagyan niya ata ng subway. Mga bali, tapos na pala tayo makapagbayad ng ating water bill. At grabe yung traffic Inabot na tayo ng traffic. Tapos online na din pala tayo sa ating Joyride apps. Ang problema, wala pa tayong gasolina ngayon. Nakakatamad maglinis ng motor. Talaga naman, hindi ko to kinaka-carwash. Baka isang buwan na. Premium dito? Sa kabila yung premium. Premium. Ay wala. Yun lang. 68.16 sa unleaded. Sa may premium naman 69. Laban na yan. May 52 pa. Tala ka. 53 ba yan? May barya ako dito. Nakatanggap na tayo. Unang pasahero, San Mateo to Riverbank. Saan to? Saan ko to susunduin? Ito lang po. Kuha lang po ng shower cup. Ito. Thank you. Ayun mga kamukabali, nahatid na nga pala natin si ate dito sa Riverbanks. So mula San Mateo Rizal hanggang Riverbanks, binayad sa atin 125 pesos. Ang babayaran niya lang is 121. So complete trip na natin to. Maraming salamat ma'am, ingat palagi. At mag-rating na tayo dito ng ating pangalawang pasahero. Walang pasahero dito. Wala pa rin yatang pasok mga estudyante ngayon. Kaya sobrang wala talaga. Baba tayo ng bayan. Marikina mga kamukha. Mataas pa rin yung tubig. Meron pa rin talaga. Baba tayo ulit, ilalim ng tulay sa pinagtatambayan natin doon. Alright, daming tao. Dito tayo maghintay ng pasahero. Mga namimiwas Dapat pala nagdala akong fishing rod. Hintay sa unahan. Ano mayari ba't ang daming tao? Siguro madaming isda, no? Daming may mga fishing rod bulate pain. Parang na-miss ko bigla mag-fishing Ang daming nagpi-fishing
Ayan mga mukha, after isang oras nating pagtambay dito sa Marikina, nakatanggap na pala tayo ng booking. Dito lang sa malapit. Napatambay ako dito sa may madaming nangingisda, maraming nangangawil ng tilapia. Grabe, paldo sila sa tilapia dito. Napakadaming tilapia. After ng baha, ayan, tilapia ang biyaya. Ikot tayo, nandun yung pasahero natin sa kabilang dulo. Sana ay makatagos tayo dito. Let's go. Sunduin na natin yung ating pangalawang pasahero mga kamukha sa araw na to. Nandyan lang siya sa unahan, oh. Joyride po. Wait lang po, ayaw. Tina po? Opo, Tina Dancel. Wait lang. Bigyan ko po kayo ng shower cup. Medyo mataas lang, te. Hawak na lang po sa balikat. Umabot tubig dito, te? Opo, ayan, umabot. Dito? Kasi maputik dun, oh. Doon lang kuya. Doon. Umapaw din pala, no? Umabot dito. Ayun mga Bali, nahatid na nga pala natin si Ma'am Bali. Ano lang pamasahe niya doon, 165. Binigyan na tayo ng 170. Maraming salamat, ma'am. Ingat po palagi. Tambay muna tayo dito dahil mauubos naman yung gasolina natin pag panay natin ng takbo. Nga pala mga kapag nagsisisilong kayo sa mga puno, ingat kayo kasi yung sa Antipolo namatay, nabagsakan ng puno at saka poste. Kaya minsan mahirap din yung medyo bata-batang puno lang yung tatambayan nyo. Tignan nyo, ito mga ganito. Kaya ang bata-bata pa yan, matibay pa kapit sa ilalim nyan. Pero pag yung mga malumang puno na, yung makakapal, mabibigat na yun Ingat kayo kasi putik yan, nadadali tayong puno. Yung sa Antipolo, nadaganan, patay. Nakakuryente na rin siguro yun dahil sa poste. Grabe no, hindi mo talaga masasabi ang buhay. Talagang si God lang, si Lord lang nakakalam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya sinasabi ko nga sa inyo mga kamukha, hanggat nabubuhay kayo, hanggat kaya nyo pa, i-enjoyin nyo yung buhay nyo kasama yung pamilya. So ayun lang. Ingat tayo lagi. Peace out. Ayun mga kamukha, pangatlong pasahero sa araw na to. Nakatanggap na tayo. At dito yan sa Mandaluyong going to Taguig. At mga kamukha, tignan nyo, umaraw na rito sa may Mandaluyong. Dito sa may Pasig pala to, Pasig Greenfield District. Ayun, umaraw na. Thank you Lord. Mainit na rito sa Taguig. Aray ko, ang hapdi sa balat. Natapos din ang ulan. Sige po, dito hawak lang po kayo sa akin. Kasi mataas po yan. Nice. 119 no? Opo. Kuya paano? Ito, bukas. Yan po, thank you. Salamat ha. Tingnan ay. Ayan mga kamukha, bali nahatid na nga pala natin si nanay mula yun sa Greenfield District, Pasig to here, Taguig, Acacia, Save More. Oh, binigyan tayo ng 130. Okay, I receive 130. Ang pamasahe lang 119 pesos. Thank you ma'am. At gugutom na ako, kain muna tayo. Siguro off muna natin. Complete. Ayan mga kamukha, bali tapos na nga pala tayong kumain. At dito nga tayo sa may Taguig nakakain. Medyo maedad na yung pusit na naulam natin kasi makunat-kunat. Di joke lang. Ano yun, medyo overcook. Pag ganun, makunat yung to use raincoat. Yeah, salamat.
Thank you. Thank you. Yo, what's up mga kamukha? Kamusta kayo? Ayun, bali nakauwi na nga pala ako dito sa bahay mga kamukha. Hindi ko na pala kayo nabalikan. Pasensya na kayo. At hindi ko na rin na-record yung mga sumunod na biyahe ko kasi bumuhos talaga yung malakas na ulan netong pahapon. Tapos wala. Hindi naman natin pwedeng ipagsapalaran yung camera natin kasi syempre yan lang naman ang ginagamit natin sa vlogging. Baka masira pa, magkaroon pa tayo ng problema. So baka ma-water damage. Kasi once na yung camera ko kasi, itong Ace Pro 2, once na may mic siya na wired papunta doon sa camera is hindi siya waterproof talaga. So anytime pwedeng mabasa, tapos masira yung audio. At the same time, masira din yung camera. So, ayun mga kamukha, maraming salamat sa mga nanood at sa mga nakarating sa part na to ng video. Maraming salamat sa inyo. So, ngayon nga pala is, ang gagawin natin is kukumputin natin kung magkano yung kinita natin ngayong araw. Sobrang tumal talaga kasi unang-una, walang pasok yung mga estudyante. Wala rin pasok yung mga government offices. Talagang walang ka-traffic. Yun naman yung kagandahan. Talagang nakapagpahinga yung mga sasakyan. Lumuwag yung mga kalsada. Kaso may mga part pa rin talaga na lubog pa rin sa baha. Mas matindi kahapon. Mabuti na lang di ako bumiyahe kahapon. Halos lahat yata ng main road sa Manila inaabot ng baha. Commonwealth, Quirino Highway, sa Quezon Ave. Grabe, kada scroll ko sa FB, puro baha. Kada My Day, tingin ko sa mga My Day ng mga tropa, puro baha yung mga nakapost. Grabe, new normal na yata sa Pilipinas yung mga pagbaha. Kahit dito sa amin, kahit kami, hindi kami nakaligtas. Pero thank you Lord kasi nag-improve yung sistema ng pagbaha dito sa amin. Kung dati yung mga ganong klase ng buhos, ganong klase ng taas ng tubig is umaabot na dito sa loob ng bahay namin. Ngayon, hanggang gutter deep na lang umabot. Kasi may mga bukid dito sa amin na sinaraduhan, nilagyan na ng bakod. So maraming salamat din sa mga homeowners dito sa amin na nag-push ng mga project na yan. Kasi ayun talaga yung nagiging dahilan ng pagbaha dito sa amin. Yung pagpasok ng tubig mula sa ibang mga village dyan sa bundok at saka dyan yung mga tubig galing sa bukid, lalo na dito sa Patiis Road. Ano yan connected sa amin yung Patiis River. Patiis River, connected yan sa amin, dyan sa bukid sa may Sunjis Resort. Bali, bukid kasi yan, malawak na palayan yan, nakangkungan, na pag nag-overflow yung tubig is diretso dito sa village namin. So, thank you Lord kasi nakapader na yung buong gilid namin at wala nang pumapasok na tubig. Ang isa na lang ang pinanggagalingan ng tubig dito sa amin na nagiging dahilan ng pag-gutter deep ng mga kalsada sa amin is nag-overflow na yung aming mga drainage. As in, bumubulwak na yung tubig galing sa drainage dahil galing din sa bundok. Pero ang maganda ron, hindi na kami naiipunan ng tubig. So, hanggang gutter, tapos siguro mga 1 hour na hanggang gutter, hindi na tumataas kasi continuous yung flow ng tubig papunta dun sa creek, papunta naman dun sa Marikina River. So, ayun lang. So, hopefully, lahat tayo ay safe. Kasi alam ko, napakadaming binaha talaga. So, napakahirap niyan, yung maglinis, napakahirap niyan. Talagang makapal na putik ang iniiwanan. Kami dati dito, ewan ko kung napapanood niyo yung mga dati kong vlog. Pag binaha kami, talagang 1 linggo kami naglilinis. Kasi bukod sa bahay, lilinisin mo, lahat din ng appliances or lahat ng gamit nyo na naputikan is karamihan naiitapon na. Yung iba, naiisalba pa sa linis, laba, ganun. Pero ayun, mabalik tayo dun sa biyahe ko. So, nakailang biyahe lang ako ngayon. Parang 9 na biyahe lang ako. Pero syempre, kukumputin ko pa rin kung magkano ang kinita ako ngayong araw. Wala isa kong phone yung ginagamit kong pang joyride. So, ito. At meron tayong special guest ngayon, si Timmy. Timmy, come here. Up, here. Ayan mga kamukha, balik na tayo sa pag-compute kung nakamagkano tayo ngayong araw. Ayun mga kamukha, bali sa
computation ko, based sa computation ko, ang kinita natin ngayong araw is 1,177. Pero syempre, babawasin pa natin yung pinagasolina natin kanina. So, nagpagas tayo ng full tank. Umabot yun sa 200, minus natin 250. Nasa 250 yun eh. Tapos, i-minus pa natin yung Joyride wallet natin na naubos. So, nakaubos tayo ng doon, almost 200 na Joyride wallet. So, ubos yung 200 na load ko eh. So, binan 200 Joyride wallet equal, ayan. Tapos, kumain pa tayo. 100 pesos yun. Ay, hindi. Nag-soft drinks pa pala ako doon. So, yung pumpalo yun sa 120 pesos lahat yung kain natin. 125 yun. 125 pesos. So, ayan mga kamukha, sa kabuuang ang kinita natin ngayong araw sa buong biyahe na maghapon, bawas na lahat, gasolina, pagkain, saka yung Joyride wallet is 602 pesos. Hindi na masama, di ba? Hindi na masama para sa walang pasok, may masamang panahon, tapos as in halos walang tao sa kalsada, walang masyadong rush hour. Kumbaga, ano ba tawag doon? Walang masyadong mga nag-aabang ng sasakyan kasi wala ngang tao. Ayun, sa mga nakarating sa part na to ng video, maraming salamat sa inyo. At sa mga bago pa lang sa channel ko, ay welcome po pala kayo dito. Ako nga po pala si Jeff Media. At kung nag-i-enjoy ka sa mga biyahe natin, sa mga rides natin at adventure, wag mo naman pong kakalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Meron din akong Facebook page, TikTok account, and Instagram account. Paano? Hanggang dito na lang. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out. And see you in the next vlog. See you sa susunod na biyahe. Ingat palagi. Like and subscribe.